iyong dakilang himala. Ama, salamat din sa iyong anak na si Jesus. Ikaw ang malikha nitong langit at ng lupa. Ikaw ang siyang at Omega, O Jesus, dakila ka. Diyos sa simula at katapusan, pinapasalamatan ka namin itong umaga nito, alas 6 at 7 ng umaga, na isang dakilang bangkite ginawa namin dito. Para pagsalamat po sa lahat nangyari sa buhay namin, sa bansa natin, sa Pilipinas, sa buong daigdig po, na itong halal po nito. Isang malaking bangkite po na ang ginawa namin ngayon para po sa bansang Pilipinas, sa buong daigdig. Ayan po ang sinabi ng mga apo namin na pagdating ng hustisya, pagdating ng paghukom, magbangkite kayo araw-araw. Kaya sa umagang nito ang pinupuri ka namin, pinapasalamatan namin kayo. Ang dagan ng pag-ibig mo sa buhay namin. Ikaw ang Diyos namin sa simula't katapusan. Sambahin ka sa lahat ng buhay. Kaya purihin ka at pasalamatan ngayon. Dakilang Diyos, ikaw ang inaasahan namin. Ang iyong banal na Espiritu. I-blessing po ang bawat isa sa amin. Sa po ng mga mahal namin sa buhay. Ikaw ang aming Panginoon. Ikaw ang banal na Espiritu ngayon na gumaganap sa buhay namin, na mga aliw sa aming buhay sa aming katawan. Kaya po sa umaga nito, dinadakila namin ang iyong pag-ibig sa buong daigdig, lalo na sa bansang Pilipinas na katakot-takot na injustices po nangyari. Salamat din kay Bishop Saliban General
lahat ng mga religious group, lahat ng mga NGOs or POs, lahat ng government agencies na tulong-tulong tayo pagdadasal para po sa hustisya ng bansa natin at ng buong daigdig. Purihin ka, O Diyos na makapangyarihan. Isalaw handay la rarismo de Muhammad del handay la ilah wal anday la rasid rosmo de fidete Muhammad el handay la rasid rosmo de fidete la handay la ilah Ruwait handay la rasmi de fidete Muhammad. Isisang huhu tisa law kung huhu tisa saulo huhu tisen saulo kung huhu tisen saulo huhu tisen la chinso huhu toso sa lao kung huhu to sa lao kung huhu to tisen saulo huhu awi tisen saulo kung huhu awi sa lao kung huhu toso sa lao kung huhu tisen saulo huhu awi si sao huhu tisa sa lao kung huhu awi sa lao kung huhu tisen huhu sa lao kung huhu awi sa sao huhu awi sa lao kung huhu tsusun sao kung huhu sa lao kung huhu tsusin sao lo isa sang huhu hulo kung huhu sa lao kung huhu Rosi sa sagat. Salamat po Diyos sa dakilang araw ngayon. Nitong umaga, pupurihin ka namin ng buong puso namin, isipan namin. Pupurihin ka ng aming kaluluwa sa Espiritu, banal na Espiritu na iniwan mo sa amin para mag-aliw sa amin, para magbigay ng grasya, panalangin sa araw nito. Sa bawat pamilya namin, 10 na mga mahal namin sa buhay, lahat ng mga kasama ko dito ang buong Luzon, Visayas, Mindanao, buong daigdig po Ama. Sa araw nito, purihin ka namin at pasalamatan sa dakilang pag-ibig mo sa amin na sa katakot-takot na pandemic, sakit o problema nakakasurvive po kami dahil sa iyong banal na Espiritu. Umaasa po kami ngayong panahon nito, Ama, na dakila ka lagi sa buhay namin. Kayo lang inasahan namin na magkaroon ng hustisya ang aming sarili. Nang sa ganun magkaroon kami ng divine intervention na ikaw ang totoong Diyos na magbigay ng buhay na walang hanggang sa amin. Magbigay ng kasaganahan sa buhay namin kung magkaroon kami ng kapayapaan sa aming isipan, aming damdamin, sa aming pamilya, sa aming bansa, sa buong daigdig. Kaya kung walang kapayapaan po, walang hustisya po. Kung may hustisya po, may Panginoong Diyos kami na umaagapay sa amin sa lahat ng kailangan po namin. Kaya purihin ka at pasalamatan sa oras nito. Ikaw ang dinadakilan namin, Ama. Sa pangalan ni Jesus, sa lahat ng bagay ito, mabubuhay kami sa iyong banal na Espiritu. Sinabi mo na huwag kayong mag-alala sa pag-alis mo. Dahil iwan mo ang iyong banal na Espiritu na siya mag-guide sa amin. Mag-giya sa aming isipan, aming damdamin, na mawala lahat ang mga problema namin, mga sakit namin. At mag-guide kami sa buhay na walang hanggang. Kaya ngayon po, Ama namin, na lumikha sa langit at lupa, Diyos sa simula at katapusan, Alpha and Omega. Sinasamba ka namin, pinapasalamatan na dumating ang Ipralo that will give justice to humanity. Hindi lang sa bansa namin, kundi sa buong daigdig. Kaya purihin ka at pasalamatan. Ito lang ang bansa na nagkaroon ng recognition, ang corporate law, ang constitution, sa batas na hindi nakasulat na panggoberno ng Panginoong Diyos na practice with the tribe since time immemorial that will give justice to us, especially to us Filipinos. Tribo ka man, o Christian ka man, o Muslim ka man, you are protected by Ipralo. Kaya huwag niyong biro-biruin. Itong Ipralo, batas na po. At nasabi nga sa batas na no one is above the law, and ignorance of the law excuses no one.
Kaya po itong umaga nito, itong bangkitin natin na sinabi ng mga apo na pagdating ng panahon na magkagulo na ang buong daigdig, magkaroon ng klase-klaseng pandemic o sakit o problema, magbangkiti kayo. Dahil darating na paghukom. Kaya po pasalamat tayo sa ating Diyos sa simula at katapusan. Sa mahal na ina natin, ang bayan natin ay inang bayan na noon nakagandinan, nakapusas, nakabartulina ang ating mahal na ina. Pero ang inang bayan natin ngayon, tinaas na niya ang hostisya at ang espada binaba niya na kung sa Amerika pa, liberty. Kasi sila laging nananalo sa mga gira-gira, patayan. Pero ang espada na ngayon, na liberty sa Amerika, binaba na ng mahal na ina. Ang tinaas nga ng mahal na ina, yung justice, na magbigyan na ng hustisya ang Pilipinas, hindi lang ang Pilipinas, kundi buong daigdig. Kaya ang IPRA-law, sabi ko nga, IPRA-law will give justice to humanity. Hindi lang sa bansa natin, kundi buong daigdig na po ito. Kaya po itong bangkiti ngayon na ginawa natin, hindi lang sa amin, kundi sa buong Pilipinas, lalo na sa gobyerno natin. Napasalamatan natin ang administration natin, ang ating mahal na Presidente Rodrigo Roa Duterte. Pasalamatan din natin si President Ferdinand Idralian Marcos dahil hindi po ako maging gobernador. Dahil sabi niya, pag-aralan mo ang batas ng tribo ng Manobo sa Mindanao. Oras maintindihan mo ang, sabi ko, ano po yung batas namin, sir? Iyon ang batas ng Diyos, kaya iniwan sa mga apo niya, sa mga ninon. Kaya tinawag ang Mindanao na lupang pangako. Dahil dyan sa batas na yan, sikapin mong pag-aralan yan at oras maintindihan mo na sikapin mong maintindihan ng gobyerno. Oras maintindihan ng gobyerno, pagka nintindihan ng gobyerno ang batas ng tribo ng Manobo, uunlad ng Mindanao, uunlad ng bansa natin at makilala tayo sa buong daigdig. Kaya po ang IPRA-law Republic Act 371 nagkaroon ng Supreme Court in bank decision. At nagkaroon tayo ng United Nations Declaration on the Rights of the Indigenous People. Kaya po ngayon mga kapatid, nag-issue tayo ng diplomatic immunity as the Republic Act 371, IPRA-law 1997. No visa to any countries and especially to Islamic countries. Bakit po? 174 countries may utang sa Pilipinas. 174 countries, wala tayong visa-visa yan. Kasi hindi sila makapag-print ng currency nila hanggat walang dokumento galing dito sa Pilipinas. Tinatawag yun ni President Marcos, upon presentation of legal documents of the rightful owner. The rightful owner sa kayamanan sa buong daigdig, ang tribo po. Nasa ancestral land, ancestral domain po. Lahat ng kayamanan natin, nasa public domain. Kaya po nag-issue tayo ngayon ng no visa to any countries. Diplomatic immunity, sovereignty, as per Republic Act 371, no visa to any countries, especially Islamic countries. Dahil po ang mga ibang bansa ayaw papasukin ang mga Islamic countries dahil masasama daw. Mga terorista daw. Pero kung tutusin, hindi sila terorista because they are existing customary law hanggang ngayon. Nandiyan pa rin sila kay Allah.
nandiyan pa rin sila kay Propeta Muhammad. Lalo na ngayon Ramadan month. Pasalamat tayo na mayroon pa mga Muslim na totoong Muslim. Kaya yung mga dato nyo, ayusin nyo mga dato nyo sa masjid ninyo. Hindi yung sikat dyan. Dapat ang sikat sa masjid ninyo, yung dato nyo. Ang sikat dyan sa masjid nyo, yung mga ustads, yung mga imam. Ang sumusunod sa kultura, mga kapatid natin, Islamic countries, Muslim, yung dato po ang decision maker. Kaya po noong 1994 sa Davao City, nung nagsasalita ko ng salita ni Ismail, kasi tinip nila yung salita ko sa Islamic ng isang Arabo po at pinadala sa Mecca, ay salita pala ni Ismail, the first prophet of Islam. At the time, Ramadan, na magbalik Islam daw ako. Dahil ang salita na lumalabas sa bibig ko, salita ni Ismail, the first prophet of Islam. Hinarangan ako ng mga imam, hinarangan ako ng mga ustads. Ang nagdesisyon, sabi nung dato at bai, sa Kagan tribe sa Davao City. Walang Ramadan o anuman bagay. Ako ang dato dito, ako ang bai dito, ako ang masusunod dito. Ibalik Islam natin si Carmelito Escudero. Pangalan niya, Ismail. Dahil ang lumalabas sa bibig niya, salita ni Ismail, the first prophet of Islam. Kaya po ngayon Ramadan, naalala ko Ramadan time din yan. Month of Ramadan, din ako nagbalik Islam. Pero sabi ko nga, hindi balik Islam ang tawag niya. Nagmanifesto lang ang banal na espiritu ni Ismail sa katawan ko. Kaya nakapagsalita ako ng Islamic prayer. Kaya kanina simula pa lang nag-Islamic prayer ako. At saka Buddhist, Chinese, ganon din. Aramaic. Dahil ang katawan ko ginagamit lang ng Panginoong Diyos. Ngayon, ang katawan ko rin ginagamit ng ustisya. Na mabigyan natin ng ustisya sa sarili natin. Na sa ganoon magkaroon tayo ng kapayapaan. Kung may kapayapaan po tayo mga kapatid nating Pilipino, buong daigdig. Kung may kapayapaan tayo, ibibigay na ng Panginoong Diyos ang grasya. At hindi lang grasya ang ibibigay sa atin na kayamanan na walang pagkaubos, kundi buhay na walang hanggang na ang tao wala ng kamatayan. Maraming tao ngayon na gustong bayaran ang kamatayan na huwag siya mamatay. Kahit bilyon pa, kahit trillion pa, huwag lang siya mamatay. Pero dito sa Iprano, dagdag lang yan. Sa Bisaya, papakapin lang na siya. Ang importante, sabi nga sa Biblia, na seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Unahin muna natin sa Panginoong Diyos. Hindi yung personal natin na kailangan. Hindi yung mga sakit natin, problema natin. Unahin natin muna sa Panginoong Diyos. At ang lahat ng bagay, ibibigay sa atin ng Panginoong Diyos. Bakit? Ang buhay ng tao, ginto sa kaharian ng Diyos. Kung tayo naghahanap ng kaligtasan, naghahanap din ng Panginoong Diyos, higit pa ang Panginoong Diyos ngayon naghahanap sa atin na buhay. Nasaan ang mga anak niya na sumusunod sa kalooban? Wala. Puro injustices ang tinuturo sa mga simbahan. Puro injustices ang sa mga gobyerno. Sa bansa natin, sa ibang bansa, puro injustices. Sa mga NGOs or POs, mga injustices. Sa mga religious group, puro injustices. Kaya po mga kapatid natin, itong araw nito umaga, alas 7 ng umaga, simula po ng ating prayer, nabigyan natin ng sarili natin ng katahimikan, nang alam natin kung anong gagawin natin sa buhay natin ngayon. Napakahirap po ng buhay natin ngayon mga kapatid. Kung wala ang banal na espiritu ng Ama natin na lumikha sa atin, kawawa tayo. At ngayon, panahon ng Holy Week, i-crucify naman natin ang sarili natin.
sa katakot-takot na problema natin. Magpapako naman sa krus yung iba, lalo na dito sa Pampanga. Sikat na sikat magpapako sa krus, magpapalo. Yan nangyari sa atin. Papalo ang katawan natin sagrado. Isipin mo yan ang instruction sa akin na bigyan ng hustisya ang nakakakulong. May kasalanan o walang kasalanan, palabasin sa kulungan. Pero bago sila lalabas, maghanda na tayo ng relocation nila, nakasama nilang pamilya nila, bigyan sila ng housing na hindi yung housing na ginagawa ngayon na parang tirahan ng baboy. Yung housing na hindi bababa ng 4 million ang halaga na bahay na ibibigay sa mga tao na nagkaroon ng mga injustices. Na we will be liberated by April, mga kapatid. Purihin natin ang Panginoong Diyos. Dahil interest lang ng pera sa 172 countries, hindi na natin maubos yan. Kahit 5 million pa na bahay, hindi maubos natin. Kaya magkakaroon na po tayo ng convenience store. Diyan na tayo mamimili lahat ng gusto natin bilihin. Lalo na sa mga pagkain, 24/7 ang ating pagkain. Ang pag-deposit natin sa pera sa convenience store, 24/7 din. Araw-gabi pwede ka araw-gabi pwede ka mag-withdraw ng pera. Walang oras, anytime, pwede ka mag-deposit, pwede ka mag-withdraw. Kaya, bakit hindi na tayo bangko? Dahil ang bangko ngayon, katakot-takot na interest. Mag-withdraw ka, magbayad ka ng services, mag-deposit ka, magbayad ka ng services. Dito sa convenience store po, mag-deposit, withdraw ka, wala kang babayan na interest. Ikaw pa magkaroon ng rebate, mag-withdraw ka, magkaroon ka ng income, mag-deposit ka, magkaroon ka ng income. Dahil ang pera natin ngayon, buong daigdig, circulated 101%. Hindi gaya ngayon sa Ottoman Bank, sa Turkey noon, 1/4% lang ang pera. 1/4% lang ang pirang umiikot po. 3/4 po, hindi po gumagalaw. Kaya ang mayaman, yayaman, ang mahirap, hirap. Sa Rothschild Bank din, ganun din. Ngayon sa Federal Reserve Bank sa Amerika, ganun din, 1/4 lang kumikilos. Pero ngayon, sa Tribal Bank or Humanitarian Bank, na gagawin natin sa convenience store, 101% iikot ang pira from barangay to municipal hanggang regional. Kasi ang karamihan problema natin, mga kapatid, nasa barangay. Barangay captain pa lang at saka chieftain natin sa tribo, hindi na nakaintindihan. Ang mandatory natin sa tribo, final and executory yan. Dahil ang gobyerno, ang barangay, administrative lang yan. Yan ang intindihan natin. Kaya mag-ingat-ingat po tayo sa mga lapses natin sa April. Kaya mayroon tayong information dissemination po na araw-araw, gusto ko nga araw-araw na ako magsalita. Na mabugbog ang konsensya natin. Makonsensya naman tayo sa mga illegal na ginagawa natin sa bayan natin. Sa gobyerno, sa mga asosasyon, sa mga relihiyon, gumaganda lang mga building nyo, mga simbahan nyo. Pero ang mga membro nyo, wala na makain. Pero pinipilit pa rin nyo magbigay ng pera sa inyo. Hindi na kayo nahiya. Those are injustices on economy. Tingnan mo yung kapa. Nakasuhan ng kapa kasi donation is taxable. Kayo kulikta kayo ng pera sa mga tao. O kayong mga relihiyon, kayong mga asosasyon. Yung kapa nga, binabalik pang 30% aman. Na demanda pa na donation is taxable. Kayo pa, hindi kayo nagbabayad ng buhay sa gobyerno. Malaking kasalanan nyo yan. Kakarmahin din kayong mga relihiyon na mga building nyo gumaganda, ang inyong membro patay gutom na. Those are injustices on economy po.
Kaya ito karoon tayo ng hustisya na lahat ng mga reliyon imbestigahan yan. Kasi kawawa ang taong bayan. Lalong nagpapahirap kayo sa bayan. Lalong nagpapahirap kayo sa tao. Those are injustices on economy po. Kaya sa mahal natin na Presidente, salamat. Ang mga tao dapat matuto magbayad ng buhis. Anong kakainin natin? Anong suporta natin sa gobyerno natin? Na hindi na tayo nagbabayad ng buhis? Kasi itong mga simbahan dapat magbayad na ng buhis. Hindi nagbabayad. Tingnan mo ang Kappa Ministry International. Donation is taxable. Yung inyo, hindi lang donation, contribution. Kung ano-ano mga contribution. Mapatay man yun, o mabuhay man yun, o mabinyag, o kasal, bayad ka. That is taxable. Hindi nyo naintindihan, tapos sabihin nyo, divine kayo. Gumagawa kayo ng divine intervention. But, yung pera nyo, hindi kayo nagbabayad ng buhay sa gobyerno. Illegal to the government is illegal to God. Sa gobyerno nga natin, hindi tayo nakasunod. Ano pa kayo sa Panginoong Diyos na hindi nakikita? Kaya itong mensahe natin, itong bangkite ngayon, every morning, bangkite po tayo. Pasalamat tayo, pero kayong gumagawa ng mga injustices, ingat kayo dahil iba na ang panahon ngayon. Ang four elements po, itong tubig, hangin, lupa, at apoy. Ito na ang hukom sa atin. Wala nang abogado ito, wala nang doktor nito, wala nang albularyo. Ang sakit natin hindi na pwedeng pagalingin. Dahil inang kalikasan na po ang hatol sa atin. Dahil sa mga injustices po natin. Gagamitin na niyo ang mga orasyon ninyo. Gamitin na niyo ang mga prayer niyo. Kahit dumugo pa ang mata niyo sa kaiyak. Kung mga injustices ang mga ginagawa niyo, may parusa na kayo tatanggapin. Wala eh. Kaya ginawa ngayon itong dumating ang hustisya through Administration of Justice. Kaya ang kayamanan nyo sa buong daigdig, ma-withdraw ninyo, hindi nyo ma-withdraw yan. Infinite account, dormant account, heritage account, inheritance account, hindi nyo makuha yan dahil ang Panginoong Diyos ang may-ari niyan na pinakatiwala sa tribu ko. Those who are practicing customary law, the tribe who is practicing customary law, yun po ang authorized magpirma ng free, prior, informed consent. Sila po ang authorized, hindi po yung mga tribu na lasinggo hanggang uniforme lang. Nakala mo kung sino silang hari. Huwag kayo maniwala ng mga natibo na puro illegal ang trabaho. May batas po tayo na dapat sundin. Pag hindi sila napagbigyan, pupunta sa mayor, gobernador, NCIP. Pagka hindi pinangginggan ng gobernador, congressman, or mayor o barangay, pupunta sa NPA, pupunta sa Abu Sayyaf, kay kawawa daw sila. Mga tamad yun. Walang Christian, Muslim o natibo po sa panahon ngayon. Give justice yourself para magkaroon ka ng divine intervention. Walang divine intervention, walang totoo na master. Baka mastermind kayo dahil ang tiyan lang nyo nabubusog pero ang membro nyo nagugutom. Ang totoong divine master, siya magpakain, siya mag-secure sa mga tao, siya tutulong ng mga bahay, siya magbibigay. Ngayon, binibinta na ang mga lupa, ang sisterna, bawal po yan. Nagbibinta na po ng tubig, nagbibinta na ng apoy, nagbibinta na ng lupa, nagbibinta na ng hangin. Those are injustices po sa inang kalikasan natin. Kaya sa project natin, sa humanitarian project natin, libre bahay, libre lupa, libre tubig, libre kuryente, libre eskwelahan, libre hospital, hindi lang libre sementeryo. Dahil ang tao mamatay, talagang makasalanan niya.
Libre ka na ng tubig, hangin. Libre ka na ng bahay, lupa. May trabaho ka pa. Ano pang gusto mo? Kasi ang tao, habang binibigyan mo, lalong lumalaki ang ulo. Yung mga taong tamad na walang yaan mo yan. Yaan mo masakit, mamatay yan. Unahin mo natin ang sarili natin. Dahil ang tao na dalawang kasing klase ang tao sa mundo. Isang anak ng Diyos, isang anak ng tao. Yung anak ng tao, napakahirap kausap yan. Puro sama ng loob, galit. Puro ambisyon sa buhay niya. Pero ang anak ng Diyos, magkumbaba yan. Marunong marunong tumanggap yan ng katotohanan. Kung ano lang talaga nasa atin, sabi nga ng Apo, kung ano lang nandyan, magtiis kayo. Dahil darating ang panahon na tutulungan tayo ng Panginoong Diyos sa kahirapan natin. Sabi nga kay Apo, Kanaon, hindi na nga, Kanaon ang pangalan mo. Ang pangalan mo ngayon manubo na sa Bukidnon po. At ang Tagalog po ng pangako, manubo po. Kaya may manubo na ilantungon, may manubo na pulangihon, may manubo na blaan o kaulo, may manubo din na kamayo, may manubo din na mandaya, lahat po. May manubo din na igurot. Ang manubo, ibig sabihin mga anak sa pangako. Tayo ang mga nitibo na anak sa pangako. Anong pangako po na binigay sa atin? Magkaroon tayo ng kayamanan na walang pagkaubos at buhay na walang hanggang na hindi na ang tao mamatay. Dahil kapiling na natin ang Panginoong Diyos sa simula at katapusan. Kaya ngayon, nag-issue tayo ng diplomatic immunity as per Republic Act 371, Ikralo 1997, no visa to any countries, especially sa Islamic countries. Bakit po wala tayong visa-visa? Dahil 172 countries may utang sa Pilipinas. Interest pa lang yan, hindi na natin maubos. Ang bansa na hindi tatanggap ng diplomatic immunity natin, mga bansa yan ng mga injustices ang ginagawa. Kaya ginugulo nila ang bansa natin. Ginugulo nila ang daigdig para makontrol nila ang security at economy. Kaya lagi tayong kontrolado ng mananakop. Dahil ang economy natin, kontrolado lang ng tatlong bansa. Wala nang mga gold deposit yan. Wala nang mga gold backup yan. Tapos na 2005. Kaya ngayon, nag-issue tayo ng diplomatic immunity kasi interest pa lang ng 172 countries. Hindi na natin maubos. Ang hindi tatanggap sa atin, immunity natin, hindi makaprint na currency nila. Tandaan mo yan. Dahil ang Ipralo, yan nag-secure ng lahat ng kayamanan sa Pilipinas. Hindi lang kayamanan sa buong Pilipinas, kundi hindi lang kayamanan sa Pilipinas, kundi buong daigdig po. Buong daigdig po yan. Kaya 172 countries po, hindi sila makapag-print ng kanilang currency unless sumunod sila sa Basel Compliance 5 International Banking System. Tribo lang makapagbigay ng Certificate of Origin kung saan galing ang kayamanan mo, saan galing ang pera mo. Kaya po, in-explain po natin yan, materially, spiritually, itong bangkitin natin sa umaga nito. Every morning na po magkaroon tayo ng prayer, bangkiti sa Panginoong Diyos. Hindi tinitingnan ng Panginoong Diyos ang ating kasalanan, kundi tinitingnan na buhay tayo ngayon, pangalagaan natin ating sarili. Yung problema ng ibang tao, problema nila yan. Problema ng ibang bansa o tribo, problema nila yan. Unahin natin ang sarili natin na maging instrumento tayo ng kapayapaan. Maging hari po tayo sa kapayapaan, hindi sa kaguluhan. Kaya kung talagang anak ka ng Panginoong Diyos, hindi ka magulo. Mapayapa ang panalita mo, isipan mo, damdamin mo.
Huwag mong i-crucify sarili mo sa mga problema ng ibang tao, problema ng ibang bansa. Kay salvation is personal. Kaya kanya-kanya tayo ligtas sarili natin ngayon. Kung anong binigay sa iyo ng Panginoong Diyos, develop it by yourself na makatulong ka sa pamilya mo, sa kapwa mo, at sa bayan mo. Pero sa kapayapaan. Dahil kung may kapayapaan tayo mga kapatid, ang lahat ng grasya sa buong daigdig ibabalik na ng Panginoong Diyos sa Pilipinas. Hindi binabalik ang kayamanan sa buong daigdig sa 172 countries dahil tayo irresponsible po tayo. Dahil pagka pinag-usapan pa lang yung mga account na yan, heritage account, o itong inheritance account, dahil may mga bangko kayong ginamit, itong youth bank, servicing bank sa mga dormant account, mag-antay-antay kayo. Malapit na ang parusa ninyo. Lahat kayo naka-interest dyan sa youth bank, servicing bank ng mga dormant account, mag-antay-antay kayo. Malapit na ang karman nyo. Uubusin ang pamilya nyo. Tandaan nyo yan. Lahat ng mga manager sa bangko, prime bank na nagmanipulate kayo ng dormant account, mag-antay-antay kayo. Buong pamilya nyo uubusin. Mayroong sakit na wala ng gamot ngayon. Dahil wala, napakatigas ng ulo natin. Hindi mo jurisdiction, huwag kang makialam. Huwag kang makialam. Hindi mo jurisdiction, huwag kang makialam. Makialam ka lang sa jurisdiction mo, kaya mo implement yan. Sabi pa sa Bisaya, dili ni mo tuga, ayaw pagpatuga-tuga. Tayo, gusto natin lahat gawin natin. Kahit hindi natin kaya, kakayanin natin. Pag hindi makaya, iiyak na lang. Pero nagbigay ka ng damages. Spiritual damages. Kaya ngayon tayo, spiritual arrest po tayo ngayon. Ang tao na sa spiritual arrest po, hindi na matino ang isip. Magdasal, baliwala na lang. Halos ayaw na magbasa ng Biblia, ayaw na magbasa ng Holy Quran. Yan na, wala na. Basta sa Panginoon, wala na sa Kanya. Dahil spiritual arrest na po yan. Pagka nagkaroon ka ng spiritual arrest po, dahan-dahan na po, magkakaroon ka ng stress. Dahan-dahan na po, magkakasakit ka. Dahan-dahan na po, mapa-hospital ka na. Pagka na-hospital ka na ngayon, tawagin mo na lahat ng santos mo, lahat ng master mo, lahat ng Panginoon mo, dahil papunta ka ng sementeryo. Dahil ang kamatayan, bayad sa kasalanan. Nasa Biblia po yan. O lahat ng mga pastor natin, lahat ng mga evangelist natin, lahat ng mga imam natin, ituro nyo ang totoong hustisya. Hindi pagandahin lang nyo ang masjid ninyo. Pero yung dato nyo, nakaupo lang, walang kwinta. Ang pala, yung dato nyo sa masjid nyo, yun ang decision maker. Yun ang decision maker, yung dato nyo. Siya ang peacemaker. Kaya, ingat-ingat kayong mga imam. Ingat-ingat kayong mga mustads. Dahil baliwala ninyo ang dato ninyo sa masjid ninyo. Ganon din sa tribo. Yung mga dato dyan na kumakalat, dato na maganda lang sa uniforme, maganda lang magsalita, pero puro illegal ang ginagawa niyo. Sabay-sabay kayo pa nagbinta ng ancestral land, ancestral domain. Ang ancestral land, ancestral domain, kahit titulado pa yan, bawal ibinta. Ang nagbinta at nagbili, pareho may criminal liability. Balik-balik kong sinasabi yan, pero makapal ang mukha natin. Ang tigas ng ulo natin, ang tigas ng puso natin, tuloy-tuloy pa rin ang binta natin ng ancestral land. Nandyan pa yung NCIP na dapat tutulong sa jurisdiction ng tribe. Tumutulong pa sila magbinta ng ancestral land. Tapos pinanotaryuhan nyo sa abogado. Nag-summit conference ang Department of Justice at saka ng IBP, Integrated Bar of the Philippines sa Baguio, na lahat ng abogado mag-notarize ng ancestral domain, deed of sale, madisbar for ignorance of the law.
mga surveyor na mag-survey kayo sa ancestralan para kituluhan. Matanggalan kayo ng lisensya nyo. Kawawa kayo. Malapit na ang panahon ninyo. Hindi ako spokesperson lang ng hostisya. Spokesperson lang ako. Hindi ako, kaya nyo ako kulamin, kaya nyo ako patayin. Pero ang Panginoong Diyos ko, aywan ko kung saan kayo ilalagay. Wala akong kapangyarihan, kundi ang spokesperson lang ako. Tagapagsalita lang ako ng hustisya. Tao din ako na magkasala, pero spokesperson lang ako. Kaya kung magalit kayo sa sarili niyo, sa sarili niyong illegal activities ninyo sa ancestral domain. Ang ancestral domain, dinagyan ni President Marcos yan ng Presidential Decree 410. Bawal ibinta ang nagbili at nagbinta at nagbili, pareho may criminal liability. Walang piyansa po yan. Walang piyansa po yan. Bakit? Tirahan niya ng mga pinili ng Panginoong Diyos. Tirahan niya ng mga pinili ni Allah. Isipin mo yan. Kawawa tayo. Kaya huwag kayo sumama sa mga taong magugulo. Binta ng lupa. Hindi naman sa kanila. Bigay ka ng bigay ng lupa sa mga tao. Hindi naman sa inyo yan. Pwede mag-akupay ang tao, certificate of occupancy lang. Pero hindi mo pwede ibinta ang lupa. Nagbinta at nagbili, pareho may criminal liability. Walang piyansa po yan. Diretso ka kulong. Walang piyansa. Part of heinous crime po yan. Kaya dito sa umagang ito sa prayer rally natin buong Pilipinas, buong daigdig, through Facebook po, napakahalaga po nito na umagang-umaga bigyan naman natin ng atensyon ng sarili natin. Hindi yung puro problema umagang-umaga. Bigyan mo naman ang katahimikan ng sarili mo, nang sa ganun malaman mo kung tinutulungan ka ng Panginoong Diyos mo. Knowing ourselves is knowing our God. Believe yourself and believe your God. You don't believe yourself, you don't believe your God. Huwag na tayo pakitang tao. Dahil linuloko lang natin sarili natin sa sarili nating personal interest natin. Yan ang natin ngayon. Kaya wala nang sa batas ko, walang magulang, walang kapatid, walang kamag-anak. And no one is above the law. An ignorance of the law excuses no one. Kaya po, dito ang totoo, ipakita natin, pagkatotoo natin na Kristiyanos, pagkatotoo natin na Islam, for justice, pagkatotoo natin na spiritual. We have 72 spiritual division buong daigdig. Nasaan na kayo ngayon? Nasaan na yung mga divine intervention ninyo? Nagkagulo na kayo. Nasaan yung divine intervention nyo? 72 spiritual division po. Yung mga Rizalista, mga Mungkalista, yung mga PBME, isa yan sa spiritual division PBME. Ano na nangyari sa inyo ngayon? Ano nangyari? Huwag kayong magtago. Hindi dito na hustisya. Kung totoo ang divine master ninyo, lumabas kayo. Hindi yung tatago kayo. Diyan lang yung lumalaki. Katawan lang yung lumalaki. Pero puro injustices ang ginagawa niya. Mabuti pa itong inang si Kunungkuan. Gumaganap sila ngayon kahit kahirapan. Kaya congratulations po dyan kay Maestro, kay Kuya Sani Domingo. Tuloy-tuloy Kuya Sani ang laban mo. Dahil ang Panginoong Diyos, ang inang sinukuan, inang makiling, inang banahaw, inang Maria Cristina, hindi ka pabayaan sa advocacy mo for justice ngayon. Salamat din po sa lahat po ng nanonood ngayon itong buong Pilipinas. Buong daigdig po. Sa langit, sa lupa, sa ilalim ng lupa, sa makita at hindi makita. Dahil po kahit mga espiritu po, kailangan ng hustisya.
Kaya ang katawan natin magugulo dahil magugulo na ang espiritu natin. Una pong nakakasakit ang espiritu natin bago ang katawan natin. Kaya hindi tayo mapalagay pagka may sakit ng espiritu natin dahil ang espiritu natin under spiritual arrest na ngayon. Parang COVID din yan. Hindi tayo palabasin sa bahay natin dahil sa mga virus na kumakalat. Ngayon ang virus nasa bibig na. Higit pa sa virus itong darating sa atin. Na kailangan magsalita tayo ng mabuti. Hindi puro kasamaan lumalabas sa bibig natin. Kaya puro kasamaan ang lumalabas sa bibig natin dahil masamang espiritu nasa katawan mo. Intindihin mo sarili mo. Know thyself. Kilalanin mo sarili mo kasi kung anong lumalabas sa bibig mo, iyon ikaw. Kahit sino pang divine master tatawagin nyo. Ang mga bibig nyo na parang armalay, magsulo kayo sa buhay nyo. Dahil hustisya na po ito. Kung hindi kayo makikinig sa hustisya, kapayapaan, magsulo kayo sa kalbaryo ninyo. Kahit sino pa ang Panginoong Diyos ninyo, puro injustices naman mga ginagawa niyo. Yan ang aking masabi sa lahat po ng mga reliyon, organization po. Panahon na ngayon dito na magkaroon ng hustisya ang grupo ninyo, asosasyon ninyo, reliyon ninyo, o gobyerno ninyo. Dahil pasalamatan natin ang presidente natin na sabi ko nga, ang ginawa ng mahal na presidente Rodrigo Roa Duterte po, breaking the wall of Jericho. Giniba niya ang balakid sa buhay natin. Ang lahat ng mga illegal, binirahan niya. Siya lang ang presidente na kagawa nito. Aywan ko itong susunod na presidente. Kaya sabi ko nga, nitong panahon ng eleksyon, magkaroon tayo ng divine intervention through constitutional rights natin para ma-exercise natin ng constitutional rights natin to vote at indigenous rights natin to vote para po magkaroon tayo ng divine intervention po. Pagka nagkaroon po tayo ng divine intervention, ang boto natin siguradong panalo. Yan po, mga kapatid. Ngayon, kung walang divine intervention ng boto natin, ang maging presidente natin, puro sama ng loob, galit naman ang mangyari sa atin. Kaya dapat ang boto natin, magkaroon tayo ng constitutional rights to vote. Nang sa ganun, may divine intervention ang upo na presidente natin. Wala na mag-rally niyan. Kasi pinili ng Panginoong Diyos yan. Pinili ni Allah yan. Hindi na tao nagpili sa Kanya. Kaya ginagawa natin ang eleksyon po sa mga government official natin as administrative sa bansa natin. Ang decision maker po ngayon dito ay itong practicing customary law. Practicing customary law is a decision maker and a pacemaker. So yung mga mandatory natin, uupo na kayo sa barangay nyo. Uupo na kayo sa munisipyo nyo. Uupo na kayo dyan sa provincial capital ninyo, mga mandatory. Hindi yung mga mandatory ngayon, natanggap lang ng sweldo. Wala na nagawa sa tribo. Puro illegal ang mga transaksyon nyo. Lalo nitong NCIP, kasabwat sa mga illegal transaction. Nag-iinbang kayong NCIP, National Commission on Indigenous People. Nag-iinbang kayo ng decision sa ancestral land, ancestral domain. And that is criminal and impeachable. Iingat kayo. Huwag kayong magmalaki na malakas kayo kay Presidente Duterte. Malapit na mawala si Presidente Duterte. Aywan ko pagkawala na si Presidente Duterte, saan kayo pupulutin? Ignorance of the law excuses no one, and no one is above them. Spokesperson lang ako ng April. Gobernador pa ako, Gobernador General, hindi ako. Ang totoo, spokesperson lang ako ng batas. No one is above the law, and ignorance of the law excuses no one. Huwag kayong tatanga-tanga. Mga professional kayo, nasa NCIP, nasa mga government agencies, hindi kayo tinatanggap na opisyal na hindi kayo professional. Hindi wala kayong pinag-aralan. Kaya noon, kami mga nitibo, ang mga apo namin, ayaw kayong pag-aralin.
Dahil may pinag-aralan, binibinta ang makayamanan sa bundok. Yan pang sumisira ng kultura. Kaya kung wala kaming pinag-aralan, susunod lang kami kung anong sasabihin ng matanda namin. Pero mabuti rin kahit paano nakapag-aral ako ng konti. Kasi sa posisyon ko ngayon as Governor General, paano ko masabi itong mga ganitong sinasabi ko kung kahit paano hindi ako nakapag-aral. So salamat ako sa lahat. Sa Panginoong Diyos natin, kay Allah, kay Buddha, kay Apo Buddha, sa history si Apo Buddha, siya ang panganay. Sunod lang si Kanaon. Pero ang ginawa ng Panama ng magbabaya, binigay kay Apo Buddha after Noah's Ark, binigay kay Apo Buddha kayamanan sa buong daigdig. At si Kanaon, yun ang pinangakuhan ng magbabaya o manaman ng God, na ngayon Kanaon mahirap ka. Pero pag dumating ang hustisya sa daigdig nito, mabaliktad. Ngayon ang pinakamayaman ang si Buddha, ang Chinese. Pero pagdating ng panahon, dumating ang hustisya, mabaliktad. Kanaon, ikaw na ngayon ang manubo, ikaw na sa pangalan mo na manubo, na ikaw ang anak sa pangako, na babaliktad ang daigdig. Kung kayo pinakamahirap ngayon, mabaliktad ang buong daigdig. Ikaw yung ang pinakamayaman sa buong daigdig, huwag na ipakapin, na idagdag buhay na walang hanggang, na hindi na kayo mamamatay kailanman. So ito ang hustisya po. Million years, 1,000 years, walang hustisya itong daigdig nito. Dahil itong planeta natin, ika-15 ito na planeta. 7 pababa, 7 rin pataas. So 14. Itong tinitirahan natin ngayon, ito ang ika-15 na planeta po. Ito ang pinag-agawan ng lahat ng planeta, dahil dito nakatira ang ating Panginoong Diyos, ang Ama natin na lumikha sa atin. Nandito si Allah, nandito si Apo Buddha, nandito ngayon si Kanaon. Yung Amerika po, si Apo Tulalangon po yan. Hindi siya na-rapture sa ibang planeta. Nung na-rapture sila, Apo Tulalangon, Apo Baybayan, Apo Luna, Apo Agyo, Apo Mungan, si Apo Tulalangon, siya ang defense force sa unang panahon. Napunta siya sa Amerika. Kaya doon sa mga bato sa Amerika, may nag-ulaging. Ngayon, ginawa ng Amerikano, tinake nila yung ulaging o dasal doon sa mga bato-bato doon. Tapos pinadala sa Bukidnon, pinadala doon sa mga manubo sa Bukidnon. Si Apo Tulalangon pala, wala pala sa ibang planeta, kundi si Apo Tulalangon nasa Amerika. And then si Apo Tulalangon ang inventor sa lahat ng armas ng Amerika. Kaya huwag kayo matakot sa Amerika. Dahil ang Amerika, siyang inventor, si Apo Tulalangon ang inventor sa lahat ng armas ng Amerika. Sunod din, dumating si Master Moncado, Hilario Moncado sa Amerika, kasama si Papa Lorenzo de los Reyes. Si Papa Lorenzo de los Reyes naging inventor din sa Amerika. Mga Pilipino po, taga rito po sa bansa natin, ang nasa Amerika. Yan ang mga superpower sa Amerika. Ay, anumang invention ng Amerika, kahit pagpunta sa buwan, Pilipino pa rin ang inventor niyang rocket o spaceship na pinapadala sa ibang bansa. At ang Amerika rin ang nakadiscover ng 7 andana na planeta. Ang laki niya, parang Pilipinas kalaki. 7 andana, so 7 laki ng Amerika, ng Pilipinas. Ang Amerika nagpadala ng instrument 50 years ago, na pagdating ng instrument nila doon sa building na yan, nung ipasok nila ang instrument nila sa loob ng building, natutunaw ang bakal na pinadala nila. Ngayon, pagbalik, pinadala ulit nila, hanggang bintana lang pinaano nila. Ang mga tao doon sa loob, nagpupuri sa Diyos, nagpapasalamat sa Diyos. Kaya ngayon, mga kapatid natin,
sa buong Pilipinas, sa buong daigdig. Itong araw-araw tayo magpasalamat. Araw-araw kami nagbangkit, nagpapakain po sa makita at sa hindi makapakita po. Dahil noong unang panahon, kay Apo Mungan, na kapatid ni Apo Agyo, Apo Tulalang, si Apo Mungan, putol na ang kamay sa Bukidnon, putol na ang paa, at maraming sakit sa katawan niya. Pero walang ginawa niya. 24/7, 24 hours nagpupuri sa Diyos, nagpapasalamat sa Diyos. Gumagamit siya ng kulintang, gumagamit siya ng agong para purihin ang Panginoong Diyos. Kaya po mga kapatid, sa panahon ito, nung dumating ang ibon, nagsuka ng palay sa isang bilao. Kumuha siya ng isang bote ng palay at sinain niya na puno ang kaldero. Nung kumain siya ng kanin na yun, bumalik ang kamay niya, bumalik ang paa niya, bumalik sa sakit niya, at naging prinsesa, naging reyna siya, at ang kubo niya naging ginto. Ganon tayo magpupuri sa Diyos, mga kapatid, sa kahit anong hirap ng buhay natin ngayon. Yun, putol ng kamay, putol na ang paa. Grabe ang sakit niya, hindi na siya malapitan. Kinatapunan na siya ng pagkain dahil baka mahawa ang mga kapatid niya, sila Apo Luna, sila Apo Agyo. Hindi biro yan. Kaya tayo, simple pa lang ang sakit natin. Mas mabigat nga yung nasa Bible kay Lazaro, kay Job, di ba? O, isipin mo yan. Sinabihan na siya ng asawa niya, kung totoo ang Panginoong Diyos mo, dapat pagalingin ka niya. Asawa niya nagsabi. Hindi pa rin siya nagsurrender. At biglang gumaling siya sa sakit niya at binalik lahat ng kayamanan niya. Ganoon ang buhay natin ngayon. Grabe ang pagsubok. Pero maganda na lang itong pagsubok natin ngayon dahil hustisya na. Hustisya na sa buong daigdig. Hustisya na sa bawat isa sa atin. Give justice yourself para magkaroon ka ng divine intervention, para makilala mo ng totoong sarili mo, totoong Diyos mo. Dahil ang totoong Diyos natin nagbigay sa atin ng buhay. Bibigyan tayo ng hanap buhay, bibigyan tayo ng house and lot, bibigyan tayo ng trabaho, bibigyan tayo ng sarili nating bangko na hindi ka na pupunta sa mga syudad para magbangko ng pera mo, kundi Diyo na mismo sa loob ng ating subdivision. At we are secured by April. Itong kayamanan po nito ngayon, secured tayo ng April. Hindi lang sa Pilipinas, kundi sa buong daigdig. Kaya po sa lahat na nakikinig ngayon sa oras nito, pinasalamatan ko na blessed po kayo ng Panginoong Diyos ni Allah, ng ating Amang Diyos simula at katapusan, sa pangalan ni Jesus, na bibigyan tayo ng banal na Espiritu na siyang mag-aliw sa atin, siyang totoong buhay ngayon na mag-aliw po sa bawat isa sa atin. Kaya salamat sa oportunidad na binigay po sa atin, sa lahat ng spiritual division, sa lahat po ng relihiyon, lalo na rin kay pagbati ko rin kay Bishop General Saliban. Salamat po, Leslie. Salamat po sa panonood nyo na online kayo ngayon. Naway be-blessed din ang mga grupo mo, lalo na sa mga natibo na tinutulungan po sa buong Pilipinas. Blessed po sa inyong grupo ninyo, sa din sa ating mga kapatid na katutubo o tribo, manubo o mga lumad po sa Mindanao. Natahimik po tayo, positioning po tayo ngayon mga kapatid. At dyan kayo sa tribo nyo, huwag kayo pumunta sa hindi nyo tribo, dahil para ma-exercise nyo yung jurisdiction ninyo sa tribo nyo. Hindi yung tribo nyo, pagyayabang nyo sa ibang tribo. Maging decision maker kayo sa tribo ninyo. Huwag kayong makigaya sa ibang tribo.
Kung manubo ka sa Bukidnon, doon ka sa manubo sa Bukidnon, Ilantungon, mga Pulangihon, o mga Subanon, o balik kayo sa tribo nyo. Dahil nandoon ang grasya. Nandoon ang biyaya sa tribo nyo. Kasi all of us, tribe, anak tayo ng pangako. O, lupang pangako po yung Mindanao. Kaya maging mapayapa po tayo. Huwag kayo sumali sa mga grupo na magugulo, sa mga relihiyon na magugulo, mga relihiyon na reklamador sa gobyerno. Huwag kayo sumama dyan. Dahil ang espiritu diyan, reklamador din. Ang mga grupo na reklamador din espiritu niyan. Puro tanong, puro reklamo. Sila na pinakamagaling. Kaya ganoon ang gagawin natin. Pagbati ko rin kay RJ. Batay, Agan, o kay sa Pandit, Bulacan. Magandang umaga po. Sa lahat po din ng mga kay Kuya Sani Domingo, sa lahat ng mga grupo mo, mga coordinators mo, buong Luzon, Visayas, Mindanao. Salamat po Kuya Sani sa suporta mo sa Ipralo. Dahil ang Ipralo po ang makabibigay lang sa atin ng hustisya. Wala na pong ibang batas na makatulong sa atin sa panahon natin ngayon, spiritual o material man. Hindi gaya ng mga pastor, mga pari, kung anumang mga asosasyon yan o grupo na salungat sila sa Ipralo. Kaya ang pinakabaganda na yung relihiyon nila dahil sila lang marigtas. Pero puro injustices ang mga ginagawa nila. Kaya magpakababa lang tayo at babayaan natin magugulong tao dahil dyan sila nabubuhay sa kalbaryo na buhay. Pabayaan natin sila basta sasama-sama tayong mga anak ng Panginoong Diyos na nagkaunawaan. Kasi ang hindi uunawa ng hustisya ngayon, may palalagyan na po sila. Mayroon na silang paglalagyan, Kuya Sani. Huwag mong intindihin yan. Lahat ng magka-interes ng kayamanan, may pupuntahan na yan sila. Either sa ospital o sa cemetery yung pupuntahan nila. Lahat ng angkin ng kayamanan dito sa Pilipinas o sa buong daigdig, papunta yan sa cemetery, papunta yan doon. Kaya huwag natin pigilan ang mga tao magkasakit dahil sa kayamanan. Dahil yung kayamanan na yan magdulot ng kasalanan, yan din magdulot ng kamatayan. Kahit saging kamuti lang tayo, sabi nga na apo namin, sabi namin na tatay, ang dami naman palang ginto dito sa bundok natin, may mga bunker tayo, may mga pira pa po, may dollars, may piso, may dinar, nasa bundok, nasa bahay. Pero hindi nasisira. Mga ginto sa bundok, grabe ang mga bunkers natin, binarita, makita mo yan. Sabi ko, ang daming palang ginto dito, tatay, bakit hindi natin magbinta niyan? Nako, anak ko, dahil may sumpa ko yan, lahat mag-interest yan mamatay. Kung gusto mong mabuhay, huwag kang makialam niyang ginto-ginto na yan. Yan din ang sabi sa akin ni General Ber, Fabian Ber. Nung nagdala siya ng isang barko sa China na ginto, lahat ng mga general niya, kernel niya, mga sarhinto, na opisyan niya nang kumuha. Bago dumating ang barko sa China, patay na sila lahat. Nung dumating doon, sa China ang barko, hindi nabawasan ng ginto. Lahat ng nakialam, nagbarilan siya, nagpatayan sa barko. Pero sabi niya, doon dinala ko isang barko na ginto sa China. Ako mismo nagdeposito, may deposit slip ako. Pero ni kapirasong ginto, hindi ako kumuha. Dahil alam kong may problema ako kung gano'n. Kaya sabi ko, salamat kuya. Sabi ko, Manong, salamat talaga sa ginawa mo. Kaya nung na-clear siya sa China, sa deposito ni isang barko, pumunta siya sa akin sa Davao. Sabi niya, kausap. Dahil may kaibigan ako sa Hong Kong, nakita sila at tinawagan ako. Ang sabi niya na, Lito, kilala mo pa ako? Sabi ko, Manong, kayo po si General Fabian Ber. Mabuti kilala mo pa ako kasi boses mo kasi Manong. Akala ko Manong patay ka na. Si Manong Fabian Ber, isa po siya sa pumirma sa manifesto ko implementation sa Ipralo sa Supreme Court.
yung tamla niya, tanmark niya, nandyan po yan. Yung manifesto ko implementation sa April. Nasabi ni Maidas, Administrator Maidas, na patawag mo sinong nagdala nitong dokumento, sinabihan ng sekretary. Tapos sabi ng sekretary, Sir, messenger po kayo, sir. Sabi ko, hindi ako po messenger. Messenger ako ng God. Pero ako po yung dato, hindi ako. Interrogate daw po kayo ni Administrator Maidas po. Nung sinabi na interrogate ako, hindi man ako abogado. Sabi ko, kinabahan ako. Pero pagdating kay Administrator Maidas, isa na ngayon siya na Justices, the Supreme Court. Sabi niya na, are you Governor Giawan? Yes, sir. Are you also dato? Yes, sir. Are you practicing customary law? Yes, sir. Okay, receive the document. Sinabihan niya yung secretary. Di na binasa yung 9 pages na pinirmahan ko, pinirmahan din niya ni Manong Fabian Ber, General Ber. Nakapirma siya doon. Pero hindi Fabian Ber linagay niya. Ibang pangalan. Pero makikilala mo doon yung tamla niya. Yung tammark niya. Dalawang kamay niya nakatanmark doon. Kaya hindi biro yung manifesto natin, implementation sa April. Dahil after 3 months, tinatawag ko ng NCIP sa Davao City for technical conference. In 7 days, mag-report daw ako sa NCIP. Pag-report ko sa NCIP, akala ko dalhin ako sa technical conference. Kasi nakasulat doon, you are invited for technical conference regarding your manifesto sa Supreme Court. Tapos pagdating ko sa NCIP, dinala ko sa courtroom. Pagdala sa akin sa courtroom, kinakabahan ako, bakit courtroom ito? Ay sulat sa akin technical conference. Naisip ko ngayon, ano itong trabaho itong NCIP nito? Ang ginawa ko, nagdasal ako, naglagay akong tabako, buyo, bunga, ninapugan, at nagtawag ko sa mga apo na tulungan niyo ako. Hindi ako abogado. Na para i-court hearing ako dito sa National Commission on Indigenous People ng Region 11. Diyan sa Matina, sa Ikulan. Tapos, nung dumating yung presiding officer, sabi niya, ako po ang presiding officer at kayo po si Dato Higiawan. Opo. Marunong ka magdasal ng nitibo? Sabi ko, hindi mo maintindihan, sir. Hindi baling di ako maintindihan. Kaya may mga manitibo rin dito na manubo, may bagubo, may mandaya, at kamayuman ako na manubo. Tapos ko mag-prayer ng nitibo, ng kamayo, sabi niya, marunong ka mag-national anthem, ako pa rin nag-national anthem. Ako na ang may jurisdiction, ako pang tinuturuan itong NCIP nito. Hindi lang mo kumikibo. Nung pagkatapos national anthem, upo kami. Tapos pumunta na siya sa upuan niya as presiding officer. Nung bago siya nagsimula, sabi ko, excuse me, sir. Itong sulat mo dito, nakalagay, technical conference. Bakit po courtroom ito? Naintindihan mo ba, sir, itong sulat mo dito sa akin? For technical conference, bakit courtroom po ito? Alam mo, sir, your office in CIP will only assist protect the rights of the indigenous people. Wala kayong karapatan mag-involve ng desisyon ng tribo. Pagka hindi ka bumaba dyan sa upuan mo, ngayon din, padisbar kita for ignorance of the law. Bumaba siya, yung mga abogadong harap ko, mga direktor, lumabas sa kwarto. Nanood na lang sila sa labas. Dahil mga abogado, ignorante sa batas. Abogado kayo ng NCIP. Bumaba yung abogado na presiding officer. Sabi sa akin, Dato, kung ano na lang tawag sa akin. Pwede ba mag-usap tayo personal off the record. Pati yung off the record niya, nakuha ng CCTV camera. Sabi ko, sige, kung anong gusto mo.
Oh, pero nanginginig na siya. Oh. Patapos na mag-usap, di sabi ko, bigyan mo ako ng certificate of appearance, bigyan mo ako ng minutes of the meeting, dahil ito ang babasihan ko sa inyo para disbarment for ignorance of the law. Hanggang ngayon, hindi ako binigyan ng certificate of appearance. Hanggang ngayon, hindi ako binigyan ng minutes of the meeting or yung ng presiding officer, ng secretary. Anong klaseng NCIP yan? Tapos magpa-interview kayo sa akin na hindi niyo ako recognize? Sino kayo na mag-recognize sa akin? Bakit yung kaso ni Governor Cagas? Kaya ba niyo yan? Your office, Attorney Agyo, is the office of the Executive Department. Nagpa-interview ka pa na hindi ako recognize ang NCIP. Subject for disbarment sa iyo, Attorney Agyo. Pagka hindi ka na-disbar, tingnan natin. For ignorance of the law. Hindi kayo ang mag-recognize sa akin. Decision maker ako. Governor ako. Ikaw, abogado ka lang. Regional director ka lang ng NCIP. Subukan natin baka hindi ka dinisbar ng Integrated Bar of the Philippines. Subukan natin. Pagka hindi ka dinisbar sa ginawa mo, nagpa-interview ka pa sa Daily Inquirer, nabugos ako o hindi ako recognized ng National Commission on Indigenous People. Mga kasos ancestralan, kasabwat kayo ng NCIP. Katulong kayo magbinta ng ancestralan. Huwag kayo ganyan sa akin. Ang kakapal ng mukha nyo. Those are lapses of IPRA. Lapses of IPRA is criminal and impeachable to the government official. Sus, mahiya naman kayo sa mga illegal na trabaho nyo. Huwag kayong ganyan. Mahiya naman kayo, kakarmahin din ang pamilya nyo. Ang daming nitibo nagdusa sa hirap ngayon dahil sa mga illegal activities ninyo. Tinira pa ko, dinagayin pa ko sa social, dinagay pa nyo sa lagay pa nyo sa advisory, pa-interview pa kayo, ang kapal naman ang mukha nyo. Mga intervenor kayo sa jurisdiction sa tribo. Any intervention from the government is criminal and impeachable. Ang kakapal naman ang mukha nyo. Kahapon may nag-text sa akin, sino yung mga intervenor sa jurisdiction sa tribe, kaya sila ang huhuli. Sabi ko, bakit? Kung tanongin nyo na sa media yan, sa advisory yan, hanapin nyo mga tao na yan. Dahil ako wala kong kakayahan sa kanila, wala akong pira, wala akong lakas, wala akong panggasto. Spokesperson lang ako ng IPRA. Kaya matuto tayo mga kapatid natin, mga magulang natin. Kaya may certificate tayo of diplomatic immunity para kaya nyo depensahan ang tribo ninyo. Umuwi kayo sa bawat tribo ninyo, hindi yung papasok kayo ng mga intruders sa tribo ninyo. Lahat ng tribo, babalik kayo sa tribo niyo, hindi kung saan kayo nakakalat na hindi niyo jurisdiction. Yung mga lasinggo dyan ng mga nitibo, hindi makapagsalita kung di lasing. Huwag kayong magkalat, kay malapit na kayo damputin dito sa Maynila. Dahil hindi pwede kayo mag-intervene sa ibang tribo. Huwag niyong gawing asosasyon ang tribo. Dahil ang bawat tribe are all gifted by God. Kaya niyo depensahan ang kanya-kanyang tribo. Huwag kayong mag-organize sa mga nitibo. Dahil any organization, walang jurisdiction yan na mag-organize sa bawat tribo. Bawat tribo may sarili yang balaod, may sarili yang jurisdiction. Yan ang natin ngayon sa lahat. Kaya araw-araw na magsalita na ako sa Facebook. Na matuto tayo magdepensa ng sarili natin. Kaya yung certificate of diplomatic certificate ay bibigay sa inyo. Kahit yun lang makita niya, kaya mo na depensa ang sarili mo. Sino man na mag-intervene yan, may criminal liability sila.
because Ipralo will give justice to us, all of us, Christian, Muslim, o tribuhan, o kahit sa ibang bansa ka, you are protected by law. You are protected by Ipralo po. Kaya salamat sa panahon nito, Panginoong Diyos. Bato-bato sa langit, ang matamaan huwag magalit. Dahil batas po ang pinag-usapan natin para po kayong magagalit po. Mahala kayo magalit kayo. Basta batas na sinasabi ko na ma-evade tayo sa mga injustices. Magkaroon tayo ng justisya. Dahil justice is God. No justice, no God for us. Kaya po sa lahat ng buong Pilipinas, buong daigdig po, sa lahat po nakikinig, naintindihan man nyo, hindi nyo naintindihan, lalo na ang salita na lumalabas sa bibig ko na Islamic prayer, Buddhist, at saka Aramaic, at saka salita na mahiganti, lalo hindi nyo maintindihan. Lalo ng ulaging hindi nyo maintindihan. But my God and our God will understand kung ano po yung lumalabas sa bibig ko. Salamat po sa oras ito at magandang umaga po sa lahat. Music. Alpha and Omega. Salamat po sa iyo.
makapangyarihan Diyos sa simula at katapusan sa sambakan namin pinapasalamatan. Ang dakilang pag-ibig mo sa bansang ito, lalo na sa Rome. Ikaw ang Diyos ng pagpapagirihan. Kawan mo ang kapatid namin na nagkaroon ng mga injustices. May kasalanan na nawala ako, mga pakama namin. Ikaw ang Diyos na simula ng na nagbigay ng tunay na Espiritu sa bawat isa na maligarin kami from any injustices, especially sa mga kasalanan namin, especially din sa kahirapan namin kabarti. Kaya po, ikaw ay asahan namin ito. Huwag mong pabayaan ang kailangan ng loob namin, kundi ibigay mo ang Espiritu ng inspirasyon sa buhay na mapatuloy kami sa buhay na walang hanggan na masaya kami kapiling kami. Salamat po, dakila pa sa lahat ng pagkakas. Kami po ay magpapulis ng mga kapasalamat sa lahat ng bagay sa dito. Lalo na sa bawat pamilya namin, bawat tribo namin, sa buong Pilipinas, sa bayan namin, Panginoon. Bless po ang aming mahal na Presidente Rodrigo Roa Duterte, lahat ng mga senador, congressman, governor, mayor, ilang sa barangay natin. Lahat po kami, i-bless po kami. Itong eleksyon ito, mapayapang eleksyon ito na ma-exercise namin ang constitutional rights namin. At sa ganoon ang mananalo ng Presidente na pinili ng Panginoong Diyos na wala ng rally na gagawin dahil ito lang ang Presidente na wala ng rally dahil true divine intervention ng pagpili sa kanya. Kaya purihin ka at pasalamatan Panginoong Diyos na ang Republic of the Philippines mamintin namin ang totoong justisya, totoong servant ng bansa natin na Presidente. Salamat po at magandang